sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagaling. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo may kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Ang pang-araw-araw na pagninilay at pag-aaral po natin ng kanyang mga salita bilang pagkaing espiritual na sa atin po'y patuloy na nagbibigay ng paglago, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo, halina po kayo, muli po ninyong samahan ng lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena. At sa araw na ito'y umasa po tayo na mayroong magandang mangyayari at gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa na patuloy na nagtatapat at nananalig sa ating dakilang Diyos na buhay. Okay, purihin at luwalhatiin natin ang Diyos ngayong araw na ito mga kapatid. Ano pang ating hinihintay? Muli mga kapatid, ating ipag-anyaya ang ating gawain. Ibahagi po natin ang ating programa sa lahat ng inyong mga kakilala, sa lahat ng inyong mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, kamanggagawa, kalugar o sino man na mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Praise God! Lalong-lalo na yung mga taong punong-puno ng mga suliranin, ng mga problema at may mga pinagdadaanan sa buhay. Ito na po ang pagkakataon na atin po silang mababahagian ng salita ng Diyos. Praise God!
at ating pong patuloy na alalahanin ang kanyang mga salita ay lagi pong nagtataglay ng kapangyarihan. Praise God, purihin ang Panginoong Diyos na buhay. Glory to God! sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, At ngayong umaga mga kapatid, tayo po ay magpapasimula sa ating pong panalangin. Muli po nating anyayahan ang kaniyang banal na presensya na tayo ay pagharian, pangunahan sa ating pong paglilingkod ngayong oras pong ito. Saglit po muna nating hintuan ang ating mga ginagawa mga kapatid. Tayo'y lumagay sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Oh, hallelujah! Purihin ka aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, labis po kaming nagpapasalamat at nabiyayaan po kami ng isang panibagong araw, isang panibagong umaga na iyong ipinagkaloob upang kami, bawat isa sa amin ay sa iyo'y makapaglingkod. At muli o Diyos ay tanggapin ang iyong mga salita na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan, paglago, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya at sa mas lalong pagkakilala namin sa iyo, Panginoon, sa isang malalim at biblikal na pamamaraan. Ngayong umaga, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang paghariin ninyo sa aming kalagitnaan. Patuloy kaming gabayan at samahan sa kabuuan po ng aming pong pagninilay-nilay ng iyong mga salita. At gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin na maibahagi po namin at patuloy na maisulong ang kaharian mo, Panginoon Diyos, sa pamamagitan po ng aming pagbabahagi ng gawaing ito sa mga taong nangangailangan, Panginoong Diyos. At ako na yung lingkod, Panginoon, pagpalain ninyo ng kalaman ng karunungan. At ako'y nagtatapat, Panginoon, na wala po ako magagawa kung wala po kayo sa aking buhay. Diyos, naririto ang bawat isa sa amin, muli nag-aalay ng aming mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin po ninyo kami kung kami man po ay nakagawa ng mga kasalanan. Salamat po, Diyos, upang sa gayon ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Glory, glory to God. Hallelujah. Happy Tuesday, everyone! Sa problema'y humaharap para mang wala itong katapusan. Isang mabiyaya at mapagpalang araw ng Martes kay Brother Fred Lopez. May biyahe ba tayo ngayon, Brother Fred? Good morning sa iyo, kapatid, at sa iyong may bahay na si Sister Lori, at sa iyong mga anak na si Angel at Jello, at sa iyong apo na si Sophie Amber. Good morning po, Pastor, at sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagbati galing sa Sydney, Australia. Galing po yan kay kapatid na Lebby Rafael. Good morning, Sister Lebby, at kay Sherlyn at kay Chris, at sa iyong apo na rin, ha? Blessed morning, Pastor Manit, sa lahat ng kapatid sa New Era S-Dream. Praise God, Amen. Ang pagbati ng bumula po naman kay kapatid na Eldida Libay Bembiyahe ng Madrigal, Ilaya, Las Piñas. Good morning, Sister LD, at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan. Gayon din po kay Sister Ningneng Moreno Ragasa. Praise God, mapagpalang umaga po, Pastor, sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Alright, at gayon din kay Chef Francis Ragasa, at kay Prisha na manager, at kay Gohan, kina Luisa Gretz at Peya. Nalaya ni Jesus sa kasalanan. Wala naman po
sa Molino, Bacoor, Cavite. Binabati natin si Sir Zenny Iliescas at Brother Ray Iliescas Jr. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Janet Shiny at Sharon. At gayon din kay Sister Karing Kabigas. Praise God. Good morning, Sister Karing. At sa iyong anak na si Peter at sa iyong manugang na si Zandit sa iyong mga apo, ha? Wala naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite. Binabati natin ang isang mabigat mapagpalang umaga. Brother Lloyd Nebres, Sadiq, good morning. Alhamdulillah sa Barker. Assalamualaikum. Dalago ng Diyos sa kanunay. Ha? At kay Lloyd at ganun din kay Liza, praise God. At kay LA at kay EJ. Gayon na rin kay Adrian at kay Judith. MC Betchay, good morning at sa iyong buong pamilya. God bless po at happy viewing po sa inyong sambahayan. At gayon din kay Nanay Letty Ignacio na bumabati rin sa atin. Good morning po pasal sa lahat ng nakikinig. God bless po sa lahat ang kanyang pagbati sa atin ngayong araw na ito. Hallelujah. Good morning po, Pagsomani and everyone. Have a blessed Tuesday to all. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagbati galing naman kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Good morning, good morning, good morning, good morning, Sister Emmy at kina Jonah, Ivy at Reds at kay Rayhan. Praise God. At mula naman po sa Baras Rizal, isang mabiyat mapagpalang umaga kay Sister Ginger Robles. Good morning, Sister Ginger, kay Kylie at sa iyong buong pamilya na nariyan sa inyo sa Baras Rizal. Praise God. Hallelujah. Alright, praise God. Ang ating pong paksa ngayong umagang ito, mga kapatid, ang ating pong mensahe na ating pong tatalakayin ay may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God, mga kadahilanan kung bakit kinakailangan natin ang kanyang kapangyarihan. Praise God. Napakahalaga na tayo po ay makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. At ito ang ating pong tatalakayin sa loob po ng isang oras, mga dahilan kung bakit tayo nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Kayo po, mga kapatid, ano po ba ang dahilan kung bakit nangangailangan kayo ng kapangyarihan ng Diyos? Yan po inyo pong i-comment sa ating pong comment section. Makibahagi sa ating talakayan at patuloy po tayong magbigay ng ating mga saloobin. Praise God, hallelujah. Yung pong inyong mga nilalaman ng inyong mga puso, ibahagi po ninyo, mga kapatid, upang sa gayon ang ating mga tagapakinig ay pagpalain po sa mga ibibigay po nating mga saloobin para tungkol dito sa kung bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, nagbabalik ng papuri at pasasalamat si kapatid ng Nining Moreno Ragasa dahil okay po lahat. Ang laboratory ni Manager overpatig lang po siya. Okay, to God alone be all the glory. Amen. Praise God. So pahinga lang yan, kapatid. Ganyan talaga ang taong masipag. Ang taong masipag laging pagod. Hallelujah. Kaya pahinga rin pagka may time, Praise God. Manager, pahinga, ha? Huwag aabusihin ang katawan. Minsan hindi natin napapansin ang ating mga katawan ay nagsasalita sa atin, na nagsasabi magpahinga, Okay, handa na po natin ang ating mga sarili. Nalis ko po ibahagi sa inyo ang araling ito, mga kapatid. Praise God. At bago po tayo magpasimula, i-share po muna natin. Let us all press the share button, mga kapatid.
bahagian po natin yung mga kakilala po natin. Huwag po ninyong kalilimutan na palagi po nating gawin ang pagbabahagi ng kanyang mga salita dahil ito po ang isa sa mga adhikain at layunin ng ating pong gawain, ang ating maibahagi ang kanyang mga salita. Alright, praise God. So bilang pasimula mga kapatid, tayo po ay maganda na at ihanda na po natin ang ating mga gagamiting mga elemento sa ating pong pag-aaral, katulad po ng Biblia, mga panulat at mga papel o notebook para ma-highlights po ninyo at maitala po ninyo ang mga araling ito ngayong araw na ito. Alright, praise God. Anong dahilan? Bakit kailangan natin ang kanyang kapangyarihan? Tandaan po natin mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay isa sa mga mahalagang aspeto ng pananampalatayang Kristiyano. Ito po yung puwersang nagbibigay daan sa atin bilang mananampalataya na mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga hadlang at makapamuhay tayo ng matagumpay na buhay at matupad ang mga layuning ibinigay sa atin ng Diyos. So sa mensaheng ito kapatid, ating tutuklasin ang mga dahilan kung bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos at kung paano ito makakaapekto sa ating pang-araw-araw na paglalakad kasama si Kristo. At tatalakayin din natin kung paano natin ma-access at makakamit ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya at panalangin. Alright? Praise God. So ito pong kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, isa sa mga pangunahing dahilan kapatid kung bakit kailangan mo, kung bakit kailangan ko at kailangan natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay dahil ito lamang ang magbibigay daan sa atin na mapagtagumpayan at madaig ang kaaway. Praise the Lord. Alalahanin natin sa mundong ito, meron tayong kaaway na nariyan lang sa ating kapaligiran na nag-aabang-abang ng masisila. Praise God. Sino po ba ang tinutukoy niyong kaaway? Yung bang kapitbahay? Yung bang asawa? Yung bang anak? O yung bang boss mo? Hindi po yan. Hindi sila ang ating kaaway. Ating alalahanin ang maliwanag na sinabi ng aklat ng Efeso 6. Ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman at sa dugo, kung hindi sa mga espiritual na puwersa na naghahari sa kaitaas-taasan, masasamang espiritu. At diyan ay kabilang ang pinakapuno ng masamang espiritu na walang iba kundi si Satanas, na ang patuloy na hangarin ay magnakaw, pumatay at manira. Di po ba? Sabi ng John 10:10, ang diablo, ang magnanakaw ay naparito upang pumatay, upang magnakaw at sumira. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kapatid, maari natin siyang malampasan. Maari natin siyang mapagtagumpayan. Bakit po? Kasi sinasabi po ng unang Juan, Kabanatang 4, talata po ay 4, ganito ang mababasa po natin. Kayo ay sa Diyos, mga anak, at dinaig ninyo sila. Sino po yung sila na yan? Yan po yung mga masasamang spirito. Yan pong mga kaaway natin. Sapagkat siya na nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Greater is He, dakila yung suma sa atin. Kaya nga mga kapatid, maaari mong mapagtagumpayan, maaari mong malampasan, maaari mong madaig ang kaaway natin na si Satanas, maging ang kanyang mga puwersa, dahil yung suma sa atin ay higit na makapangyarihan. Amen po ba? Sabi nga, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? So sa talatang ito
na binasa po natin, ito'y nagpapaalala sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ating kaloob-looban ay mas dakila kaysa sa anumang kaaway na maari mong kaharapin, kapatid. Nagbibigay ito sa iyo ng kakayahang labanan ang mga tukso, manindigan sa iyong pananampalataya at madaig ang lahat ng mga pakana ng diablo. Oh, glory to God. Tandaan po natin, ang buhay Kristiyano ay buhay pakikipaglaban. Ito'y isang pakikipagbaka. Kaya madalas na inihahalin tulad ni Pablo ang mga Kristiyano sa mga sundalo. Habang tayo ay nasa mundong ito, patuloy ang ating pakikibaka, patuloy ang ating pakikipagtagisan, pakikipaglaban sa ating kaaway. Kaya nga, laging sinasabi po na lagi nating isusuot ang baluti, yung pong whole armor of God. Dahil tayo ay nasa isang labanan, mga kapatid. At hindi ka makapananaig kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang Diyos. Alright, isang mabiyaya at mapagpalang umaga kay Architect Leo at kay Sister Nene Lourdes Rosas ng Pag-ibig Homes, Talon 4, Las Piñas. Good morning po sa inyo, mga kapatid. At gayon din mula po naman sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ang isang mabiyaya at mapagpalang umaga si Sister Ana Moreno de los Reyes. Good morning, Sister Ana, kina Reyana, TJ at Nico. Alright, yun po ang unang dahilan. Ikalawang dahilan, kapatid, na bakit kailangan mo ang kanyang kapangyarihan, praise God, ay dahil ito ang magpapahintulot sa atin na mamuhay ng isang matagumpay na buhay. Hindi ka magiging talunan, kapatid. Magiging victorious ang iyong pamumuhay sa mundong ito. Dahil sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na tayo ay higit pa sa mga mananakop o sa mga higit pa tayo sa mapagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo na umiibig sa atin. Hallelujah. So malinaw, kapatid, yan ang sinabi ng Romans 8:37. We are more than conqueror. Pag sinabing ikaw ay more than conqueror, higit ka pa sa mananagumpay. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi naman ikaw ang nakipagbaka, hindi naman ikaw ang nakipaglaban, pero ikaw ang nagtatagumpay. Praise God! Dahil yung tagumpay ni Kristo na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay tagumpay din ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise God. Yung tagumpay na kanyang natamo ay tagumpay ng bawat mananampalataya, ng bawat Kristiyano. Amen? Yan ang malinaw na sinabi ng unang 1:5-4:5, sino ang mga nagtatagumpay? Kundi yung mga sumasampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Hallelujah. At ang bawat ipinanganak ng Diyos ay mga nagtatagumpay. Hallelujah. Kaya nga sabi rito, gayon paman sa lahat ng mga bagay nito, higit pa tayo sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. So itong talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sa kapangyarihan ng Diyos, malalampasan natin ang anumang balakid at maaari tayong makapamuhay araw-araw na matagumpay. Nagbibigay ito sa iyo, kapatid, ng lakas upang magtiyaga sa mga mahihirap na panahon. Yes. Ibig sabihin, kung ikaw ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok ng buhay, mapagtitiisan mo ang mga bagay na ito. Hallelujah. Maari mong madaig yung mga kahirapan at mamuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Praise God, na sa kabila ng iyong pinagdadaanan,
ay mayroon kang kapayapaan, na sa kabila ng iyong pinagdadaanan ay naroon ng kagalakan at patuloy na umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yan po ang dahilan, kapatid, makapamumuhay ka araw-araw sa tagumpay. Hindi ka lamang basta magtatagumpay, kundi araw-araw magiging matagumpay ang iyong buhay sa kabila na mayroon tayong mga pinagdadaanan. Sa kabila na nabubuhay tayo sa may hirap na panahon. Alalahanin natin, mga kapatid, we are now living in the last days. Praise God! Tayo ay nasa huling panahon na. 'Di ba? Malinaw po ang sinabi po ng ikalawang Timoteo. Basahin natin kung papaanong dito'y ipinahayag na tayo ngayon ay nasa huling kapanahunan na, mga kapatid. Anong sabi rito? But know this, that in the last days, sabi rito, grievous time shall come. Ang mahihirap na panahon ay darating, for men shall be lovers of self, lovers of money, boastful, haughty, railers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, implacable, slanderers, without self-control, fierce, no lovers of good, traitors, headstrong, puff-up, lovers of pleasure rather than lovers of God. Hallelujah! Holding a form of godliness but having denied the power thereof. Sabi rito, from this also turn away. Layuan, mga kapatid. Itong mga bagay na ito na nangyayari at nagaganap sa huling kapanahunan. Hallelujah. Kaya napakalinaw, kapatid, na ngayong umagang ito, kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos para iyong malagpasan, para iyong mapagtagumpay o makapamuhay ka ng matagumpay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi dahil ikaw ay nasa isang hindi kaaya-ayang kalalagayan, ay ibig sabihin ay bigo ka na. Kapatid, hindi ganoon ang paglalarawan ng tagumpay ng mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng tagumpay ng mga anak ng Diyos, kapatid, tayo ay mayroon pong kakayahang mapagtiisan ang mga kahirapang dumarating sa ating mga buhay, na sa kabila na tayo'y nabubuhay sa kahirapan at pagtitiis, nandun ang kagalakan at hindi nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Palakpakan po muna natin si Lord. Hallelujah. Ay, isang mabiya at mapagpalang umaga sa aking Kabit Village. Sister Frances Painsan. Good morning kay Labo Ching at kay Bernice at kay Frisian. Praise God. At isa pa, pangatlong dahilan, mga kapatid, ay meron pong nais ang Diyos na matupad, na itong kanyang kapangyarihan ay kinakailangan sa buhay ng bawat isa sa atin upang matupad po natin yung ibinigay na layunin ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Ano po ito? Alalahanin natin ang sinabi po ng aklat ng Efeso 2:10. Anong sabi dito? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran ang mga iyon. So, malinaw, ako at ikaw ay nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos. Kaya kung wala ang kanyang kapangyarihan, hindi mo maisasakatuparan ang layuning ito, dahil sa talatang ito, kapatid, nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay may plano at layunin para sa ating mga buhay. At sa kapangyarihan ng Diyos, matutupad natin ang layuning ito. Ang kapangyarihan kasi ng Diyos ang siyang tutulong sa atin na
ating matuklasan yung ating mga kaloob na talento. Paunlarin ito't gamitin ng mga ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa kapakinabangan ng iba. Amen? Praise God. Yung po kapatid, no? Ano po ba, sa inyo po bang buhay mga kapatid, ay natuklasan na ninyo ang inyong kaloob na talento na inyong magagamit? Praise God. Dahil kung hindi, ibig sabihin, hindi mo pa nararanasan yung kanyang kapangyarihan. Dahil ito lamang ang tutulong sa atin para ang kanyang layunin ay maisakatuparan ng bawat isa sa atin. Para iyong matuklasan kung ano ba yung talentong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Saan pa ako gagamitin ng Diyos? Paano ba ako makagagawa ng mabubuting gawa na maaring mapakinabangan ng ibang tao sa pamamagitan ko? Kaya, alalahanin mo kapatid, hindi tayo basta inilagay lang ng Diyos sa mundong ito. Meron tayong mga layunin. Kinakailangan itong isakatuparan dahil ito ay ginawa ng Diyos bago pa man, sabi rito sa ating binasa, praise God, inihanda na ng Diyos ng una pa. Hallelujah. Ibig sabihin, isinilang ka sa mundong ito, hindi ka pa naisisilang, meron ng layunin ng Diyos. Gagamitin ka na niya para sa kanyang kaluwalhatian, para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos, kapatid. At yan ay matutupad lamang natin kapag meron tayong taglay na kapangyarihan ng Diyos. Praise God. At mamaya, kaya baka sa kinabukasan, bukas ay tatalakayin natin kung paano natin maa-access yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ba itong kapangyarihan ng Diyos na sinasabi mo, Pastor? Praise God, na kinakailangan natin. So, dahil ngayon, ang ating pinag-uusapan ay yung dahilan kung bakit kailangan natin ng kanyang kapangyarihan. Praise God. Alright, good morning. Good morning po kay Raymay Den Bembiyahe. Praise God. Good morning sa iyo kapatid. At gayon din, isang mabigat mapagpalang gabi naman kay Sister Marilu Quinto ng Toronto, Canada at kay Brother Israel Quinto. Good evening sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Chelsea Quinto. Alright? Praise God. Sa ikaapat mga kapatid, kailangan ng kapangyarihan ng Diyos para magawa natin ang mga dakilang bagay para sa kaharian ng Diyos. Mga dakilang bagay. Anong sabi ng Mateo 19:26? Ngunit tumingin si Jesus sa kanila at sinabi sa kanila, imposible ito sa mga tao. Ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible. Anong ibig sabihin? Ano ang ipinapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos? Ibig sabihin, kapatid, magagawa mo ang mga dakilang bagay para sa kaharian ng Diyos. Magagawa natin ang higit pa sa ating naiisip o inaasahan. Yung bang para bagang sayo ay napaka-imposible mong magawa, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa mo. Why? Dahil wala ngang imposible sa Diyos Praise God. Meron na ho ba kayong nagawa na mga imposibleng dapat ninyong magawa, pero nagawa po ninyo? Praise God. Magagawa nyo yan kapag nasa inyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag taglay natin ang kanyang kapangyarihan. No? Yung mga bagay na tila baga napakahirap gawin. At iyan, makikita po natin sa buhay ng maraming mananampalataya, yung mga dating hindi naman kumbaga ay hindi naman nakakapagsalita ng, kumbaga yung bang may mga taong, ako sa mga panahon ko noon na para bagang sa akin ay napaka-imposibleng nagawa ko, yung ako po ay nakapagsalita sa
radio station, nakapagsalita po ako sa television, praise God, nakapagsalita po ako sa mga pampublikong sasakyan. Yan yung mga imposibleng bagay na nagawa ko dahil kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ko magagawa yan, mga kapatid. No? Pero bakit ko nagawa itong mga imposibleng bagay na ito? Bakit? Kasi meron pong kapangyarihan ng Diyos na sumas sa atin. Yes. Kaya, wag ho kayong mahihiya o wag kayong magdadalawang isip, mag-atubili. No? Kapag ka nasa inyo ang kapangyarihan ng Diyos, kahit imposibleng bagay, magagawa, kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi Diyos ang nangako sa atin mga kapatid. Na sa Kanya ang lahat ng bagay ay posible. Purihin ang Diyos. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo ang Kanyang kapangyarihan. Para yung mga bagay na hindi mo nagagawa, magagawa mo na ngayon dahil nasa iyo na ang Panginoong Diyos. Meron ka ng lakas, meron ka ng kapangyarihan na nasa iyo na maisa sa katuparan mo at maisa sa gawa mo kahit na mahihirap na bagay. Hallelujah. Amen? Purihin ang Diyos. Glory to God. Ano pa mga kapatid ang dahilan? Isa pa sa mga dahilan, panglima, na kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos dahil ito ang makatutulong sa iyo at sa akin na tayo ay maging, sabi ni Sister Neng, Pastor, isa sa mga mahirap na nagawa niya, no? Mga dakilang bagay na nagawa niya, yung nadala niya yung kanyang asawa ngayon sa church na naglilingkod na rin sa Panginoon. Yes, amen. Saksi po ako diyan. Purihin ang Diyos. Yun po yung mga imposible na. Praise God. Salamat sa Diyos. At andun nga yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Sister Neng. Okay. Ano pa? Ito po yung makakatulong sa bawat isa na tayo'y maging isang mabisang saksi para kay Kristo. Maglingkod sa ating simbahan at komunidad, magbigay ng bukas palad at magkaroon ng positibong epekto sa mundo. Ibig sabihin, kapatid, nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob na humakbang ng may pananampalataya, na makipagsapalaran para sa kapakanan ng ebanghelyo at maging liwanag sa madilim na mundo. Magiging epektibo kang saksi patotoo. Ayan po. Dahil kung wala yung kapangyarihan ng Diyos, paano ka magiging epektibong patotoo at saksi ni Kristo? Praise God. Paano kang makapagbibigay sa gawain ng Diyos ng bukas palad? Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na humakbang ng may pananampalataya, kapatid? Praise God. Hallelujah. Alright, isang mabiyat mapagpalang umaga sa ating kapatid, Sister Jessie Castillo. Good morning, Sister Jessie. At sa iyong buong pamilya at gayon din kay Brother Dan Bertas. Good morning, Brother Dan. Walang, si Shini ka ba? O si Brother Dan. At ganon din po kay Sister Cecil Glory at Brother Elias Glory. Praise God. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak na sina JM, Elise at si Clarice. Praise God. Si Claire. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, yun po ang pang-ilan na ba yun, mga kapatid? Pang-5, no? Pang-5. Praise God. Magiging epektibong saksi. Kaya may mga tao na nahihiya na magpatotoo, maging saksi, wala hong taglay na kapangyarihan. Hindi nila nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Natatakot magpatotoo. Ano po? Huwag po kayong matakot kapag alam niyong nasa inyo ang Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. At higit pa rito, mga kapatid,
Ha? Isa pa sa sinasabi rito na dahilan kung bakit nangangailangan ka ng kapangyarihan ng Diyos ay para makayanan mo at malampasan mo ang mga hamon at pakikibaka sa buhay. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Efeso 1:19-20, at kung ano ang labis na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na nagsisisampalataya, ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan na kanyang ginawa kay Kristo na siyang buhayin siya nang siyang buhayin siya mula sa mga patay. Praise God. So dito sa talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng parehong kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay at magagamit natin bilang mananampalataya. So ang kapangyarihan ito ay pinagmumulan ng lakas, pag-asa at pampatibay loob para sa atin sa mga oras ng kahirapan. Makakatulong ito para harapin natin yung mga takot, matiis natin yung kahirapan at makatagpo tayo ng kaaliwan at kapayapaan sa panahon ng sakit at pagkawala. Yes, praise God, hallelujah. Yan po kapatid, ang dapat po nating makita kung bakit napakahalaga ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Na bawat isa sa atin, kinakailangan po natin ang kanyang kapangyarihan nang sa gayon ay malampasan mo yung mga pinagdadaanan mong sakit, yung mga pinagdadaanan mong mga problema at mga suliranin sa iyong buhay. Praise God. Dahil kung wala iyan, kapatid, kung wala ang kanyang kapangyarihan, hindi mo magagawang malampasan iyan. Hindi mo magagawang mapagtagumpayan yan. Kinakailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos na siyang tutulong sa atin. Kaya nga 'di ba, gayon na lamang yung kanyang paanyaya sa bawat isa sa atin. Tinatawag niya yung mga lahat ng napapagal, lahat ng mga nabibigat ang luba na lumapit sa kanya at makasusumpong sila ng kapahingahan. Praise God. At gayon din ang sinabi ng Panginoon sa sulat sa epistle ni Pedro na lahat kayo na may mga dalahin at mga pasanin, ihagis ninyo kay Kristo ang lahat ng inyong mga pasanin sapagkat siya ang Diyos na sa inyo'y nagmamalasakit. At tandaan natin, sinabi mismo ng ating Panginoon Kristo na kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. So, kailangan mo, kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay. Ito rin yung kapangyarihan na nais ng Diyos na madama natin sa ating mga buhay, kapatid, na magagamit natin bilang tayo ay mga mananampalataya. Praise the Lord. So, paano natin pwedeng ma-access? Paano natin pwedeng makamit ang kapangyarihan ng Diyos? Paano po? Praise God. Unang-una, kapatid, maaari kang magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos. Ang unang hakbang ay ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Pananampalataya sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos. Yes, praise God. Dahil malinaw po ang binabanggit ng Hebreo 11:6 na kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan siya ng Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya nga at siya ang tagapagbigay sa mga naghahanap sa Kanya ng masigasig. So ano ang ipinapaalala sa atin ng talatang ito? Dito'y makikita natin na sinasabi dito na yung ating pananampalataya ang magiging pundasyon mo para maabot mo ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat tayong maniwala sa kapangyarihan ng Diyos at magtiwala na magagawa niya sa pamamagitan natin. Praise God.
Sa malinaw, kapatid, na kailangan ang isang pananampalataya, praise the Lord, dahil ito lamang ang isang mabisang pundasyon para makuha mo ang kapangyarihan, para ma-access at makamit mo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kailangan, hindi yung tayo ay may pananampalataya pero hindi naman natin kumbaga mapanampalatayanan yung kapangyarihan ng Diyos. May pananampalataya kasi maraming tao may pananampalataya sa Diyos eh. But when it comes to the power of God, pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, yun ang hindi nila mapanindigan. May paniniwala sa Diyos, may pananampalataya sa Diyos, pero pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, nagdadalawang isip ang marami na hindi nila mapagtiwalaan na magagawa ng Diyos ang mga imposibleng bagay sa kanilang mga buhay. Kaya, kailangan mo kapatid, ang isang matibay at matatag na pananampalataya. Hindi ka lang basta magkakaroon ng pananampalataya na ikaw ay may Diyos na buhay, kung hindi maging yung kapangyarihang taglay ng Diyos. Dapat mo itong panampalatayanan na magagawa niya ang magagawa niya ang isang bagay sa iyong buhay. No? Praise God. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po muna natin si Lord. Glory to God. Diyos, pinatagpuan, pinangalan ni Jesus sa kasalanan. Yan, sabi ni Sir Jesse, yes, true, Pastor Manny, nangyari na po yan sa akin. Nangyari na sa kanya. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. So ano pang isang paraan para maabot ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid? Isa pang paraan bukod sa pananampalataya na magiging pundasyon mo, magiging matibay na pundasyon mo para maabot mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang isa pa rito, kapatid, ay sa pamamagitan ng panalangin. Doon mo ma-access ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil malinaw po naman ang sinabi ng Santiago 5:16, ang mabisa at taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay lubhang nakikinabang. Dito sa talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang panalangin ay makapangyarihan at maaring magbago ng mga bagay. Kapag ikaw ay nananalangin, kumokonekta ka sa Diyos at inaanyayahan siya na gumawa sa iyong buhay. Yes. Praise God. Kaya dapat nating ipagdasal ang kapangyarihan ng Diyos na maging aktibo sa ating buhay upang madaig ang kaaway, mamuhay ng matagumpay at matupad ang ating bigay na layunin. Praise God. So dito sa dalawang ito na paraan kung paano mo ma-access yung kanyang kapangyarihan, kapatid. Una, isang matibay, matatag na pundasyon ng pananampalataya. Ikalawa, isang mataimtim na panalangin. Praise God, mataimtim. Praise the Lord. Isang seryoso na pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap, bang puso sa puso, mag-o-open up ka sa Diyos para ma-access mo yung kanyang kapangyarihan. Amen. Purihin ang Diyos. At tandaan natin mga kapatid,
ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ito? Kung alam na natin kung paano ma-access, praise God, at paano natin ito mararanasan sa ating buhay, kailangan mo, pangatlo, kapatid, alamin ang kapangyarihan ng Diyos. Ano ba? At kumbaga, ano-ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Na maari nating ma-access, na maari nating makuha at makamit upang sa gayon ay makapamuhay tayo ng matagumpay, makapamuhay tayo ng may pagtitiis sa mundong ito, makapamuhay tayo ng mapayapa kahit na may mga kaguluhan sa ating kapaligiran, makapamuhay tayo ng may kasiyahan kahit na maraming mga problema at mga suliranin pinagdadaanan. So yan po kapatid ang ating tatalakayin bukas ng umaga. Ano-ano ba ang kapangyarihang makakamit natin na maari po nating gamitin sa ating pang-araw-araw na paglakad kasama ang ating Panginoong Hesukristo. So yan po kapatid ang ating tatalakayin bukas po ng umaga. Samantala, dadako na po tayo sa ating pong mga kahilingan. Pwede na po kayong magpadala ng inyong mga prayer request ngayong umagang ito. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Sa bawat hiling, sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap, kung ikaw ay lalapit. Alright, praise the Lord. Sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid, Sister Lisa Domingo na humihingi ng prayer request dahil ngayon siya makikipag-negotiate sa kanyang mga kausap para sa kanyang bubuksang kabuhayan o negosyo. Praise God, yung kanyang negosyo. Praise the Lord. Pupunta siya at makikipag-usap sa mga manager ng mga mall. Praise God. So sama rin, bigyan siya ng Lord ng kaalaman, ng karunungan. Praise God. At dalangin natin na maging matagumpay ang kanyang negosasyon. Sama rin natin sa panalangin Pastor Frank Beato at ganun din po si Gilbert Bambalan, Susie Belita, Totoy Valdez. At ganun din po si Brother Lito Tofacio, Michael Prisha and Hartsack, Apple and John Magana family, Bong and Emmy Magana and family, Vince Magana, Emma Nabat, Lydia Enrique Magana, Mami Carmelita Hartsack, Francis Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, Lani Liwag and family, Marilyn Estonactoc Foster. Praise God. Sama rin natin sa prayer si Chico. Hearing po niya ngayon. Alright, sama natin. Sama rin natin sa panalangin yung pong kahilingan ni Sister Jessie, si ang Castillo family at Avila family. Pasasalamat po sa kagalingan po ng acid reflux ko. Okay, sama natin. At sama rin natin sa panalangin Marilu and Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chica and Edison Zobrepena and family, Leo and Marian Santos and family, Diane and Jerry Calvdan and family, Max and Memia Tapulaw and family, Salud Rodel, Kathleen and Kelsey Kahala, Brother Ernel and Sister Angie Alpon and family, June Soribio and family, ganun din po si Lisa Dominguez family, ganun din po sina Marvin and May Soribio and family, Marian Marlene Soribio and family, Premia Gerson Abia Conhe and family, Rowena Morgan Conor and Ret Meriman, Remy Ropino, Rachel Rogelio, Annabel Amanda Arian and Rodel Costales, Mary Joy and Kit Mendoza and family, Dalena Nabardo family, Gonzales family, Mary Grace Sumido Enriquez and family, Dan Sumido and family, Emmy Diaz and family, Architect Leon, Sister Nene Lourdes Rosas and family, Lloyd Nebres and family. Sama rin natin yung mga anak niya na manugang na nagdadalang tao kay Judith Nebres at kay Adrian at ganoon din kay LA
kay si L.A. Nebres. Praise God. Ignacio family, Levi and Roel Rafael and family, Lilian Albic Pangilinan and family, Lorna Gonzalez and family, Fred and Lori Lopez and family, Flor Polo Reyes and family, Nene Sapanghila and family, at ganoon din po sina Romy and Rose Tasibet and family, Louis Cito and Eloy Miquiabas and family, Jennifer Labiscato and family, Mami Chuchu Yusan at Endid and family, Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family, Nanay Esther Pagtakan and family, ganoon din po si Brother Francis and Sister Neng Ragas and family, Nap and Aris Dorano and family, Cecil Eldis Gloria and family, at Elena Eric Dos Santos and family, Lim and Sam Andre Primero, Ana Bulag and family, Sister Zenny and Ray Eliascas Jr. and family, Brother Babat and Did and family, Sister Yobi and Brother Rudy Palomares and family. Ha, praise God. Sama rin natin, Shalom Martinez at Justine Canyasares, ganoon din po si Mark Macob, Rainier Mark Macob, ganoon din po sina Edward and Isabel Canyasares, at Patricia Gedang, ganoon din po sina L.A. and Ethel Cabezas. Prayer po, Pastor, sa darating na reunion ng mga relatives namin para sa pagbiyahe nila na okay at walang aberya. Yan ang panalangin po ni MC Betchay. So, mayroon silang darating na mga reunion. Alright. At maingat na paglalakbay ang kanyang kahilingan. Ha? Praise God. Sama rin natin sa panalangin, Mick Manansala, ganoon din po sina Albert Tolentino at sina June Pinesan. Ito pong Rosa's Kitchen ay sama rin natin sa panalangin at ganoon din po Sister Rose dahil sa pagpanaw ng kanyang buting ama. Sama rin natin ang comfort ng Panginoon sa kanilang pamilya. Okay? Praise God. At doon sa mga kapatiran natin, may gawain po akong gagawin dito po sa libing ng kanyang tatay, diyan po sa Manila Memorial. Kaya sa mga manggagawa, kung nais ninyo na makidalamhati dito sa ating kapatid, pwede kayong sumama sa gawaing gagawin doon sa kanilang, doon sa Manila Memorial. Praise God. Nag-aanyaya si Brother Bob. Praise God sa mga manggagawa. Praise God. Okay, sama rin natin ang TPC LLIC Diagnostic Clinic na OC Chamson Diagnostic Clinic and NWorks Pest Control, MCB Coffee Shop, Rosia Burger, Rebling Internet Service, Kayuk GPS and Mobile Device Integrated Services, Criskit Enterprises, Veteran Sponsor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Service ni Architect Leo at Bookkeeping for Sister Lily, at ganoon din po ang Car Rental Service ni Brother Fred and Brother Lloyd, at House Rental ni Nanay Letty, Lori, Lisa, Remy, at ganoon din po kay Sister Lily at Sister Levi Rafael. Sa dako po tayo sa ating panalangin mga kapatid. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katiyakan at kasiguruhan na mayroong kaming Diyos na makapangyarihan na kailanman ay hindi nagpapabaya at palaging dumirinig ng aming mga panalangin. Sa umagang ito, O Diyos, tinunghayan namin at pinagbulay-bulay ang iyong banal na salita. At ngayong umagang ito nananalig kami. Sumasampalataya po kami, O Diyos, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at tunay nga na ang bawat isa'y nangangailangan ng iyong kapangyarihan. At sa araw na ito, Diyos, narinig po ninyo ang lahat ng mga pangalang aking binanggit. Mga taong higit na nangangailangan ng kapangyarihan ng kagalingan. Kapangyarihan, Panginoon, na malakpasan po nila ang kanilang mga suliranin. Kapangyarihan, Panginoon, na maging matagumpay ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa umagang ito, Diyos, pinangahawakan namin ang iyong mga pangako. Pinangahawakan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. At kami nananalig ng buong puso, Panginoon, na hindi lamang kami mayroong Diyos na buhay, kundi meron kaming Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat, na ang anumang bagay na mahirap para sa amin ay madali lamang sa iyo, Panginoon Diyos, sapagkat tunay nga na sa iyo ay walang imposible. Diyos, itinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na may mga problema sa kanilang kalusugan, meron silang cancer, meron silang COVID, meron silang problema sa kanilang mga puso, sila'y nagdadialysis, mga na-stroke, na-paralyze, may problema sa mga nerves, O God.
at merong problema sa kidney, creatinine, nerves problem, Panginoon, mga arthritis, gout right now, in the name of Jesus, O God. Release the power of healing, Panginoon Diyos. Idaloy po ninyo ito sa kanilang mga katawan, mula po sa kanilang ulo hanggang talampakan, madama nila ang kapangyarihan ng kagalingan, Panginoon Diyos. At kami lubos na nananalig at sumasampalataya na sa mga oras na ito, Panginoon, ay nararamdaman na nila ang kapangyarihan ng kagalingan sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Dinataas at idinadalangin ko po sa iyo ang healing na gagawin po ni J. Mark Chico, Panginoon Diyos. Lord, ikaw po ang manguna, ikaw po, Panginoon, ang magbigay tagumpay sa kanyang gaganaping healing, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po siya at bigyan ng kalaban at karunungan, Panginoon Diyos. Gayon din po kay Sister Lisa, na kung saan ay makikipagnegosasyon patungkol sa kanyang negosyo, Panginoon Diyos. Pangunahan po ninyo ang lingkod niyong ito, Panginoon. Maging matagumpay nawa, Panginoon, ang kanyang negosyasyon gagawin sa mga kumpanyang kanyang pupuntahan, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling sa may mga karamdaman katulad po ni Pastor Frank Biato at ni Brother Lito at ni Brother Totoy, Panginoon Diyos, lalo na kay Sister Susie, Panginoon, na mayroong breast cancer right now. In the name of Jesus, we totally declare, oh God, the healing miracle power, oh God, right now, iyong idadaloy ito sa kanilang mga buhay. Lord, itinataas ko rin po sa iyo ang pagdadalang tao ni L.A. at ni Judith, Panginoon. Patuloy niyong gabayan ang mga kapatid namin ito na mailuwal nila ng ligtas, mailuwal nila ng matagumpay ang mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Ingatan mo po ang kanilang mga kalusugan, Panginoon Diyos, lalo na si L.A., Panginoon Diyos, na meron po siyang mataas ang kanyang sugar, Panginoon Diyos. Lord, naway maging normal ang kaniyang kapanganakan, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang mga sanggol, maging ang kanilang mga kalusugan. Salamat po ng marami, O God, sa iyong walang hanggang kapangyarihan na patuloy na ipinararanas mo sa iyong mga anak. Maraming salamat sa mga kapatid na walang sawa na patuloy na sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon Diyos, para po sa isang layuning ipinagkaloob ninyo sa amin na aming maipangalat ang iyong mga salita, Panginoon Diyos. Sa gayon ay maraming makakilala sa iyo, marami, Panginoon, ang tumanggap sa iyo, at marami kaming kaluluwa at espiritu na maakay, Panginoon Diyos, sapagkat ito ang iyong dakilang hangarin para sa amin, kaya mo po kami inilagay sa mundong ito, Panginoon. Kaya mo kami itinawag, kaya mo kami iniligtas upang maging instrumento, Panginoon, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, Diyos, sa aming mga kapatid na katuwang po namin sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang iyong mga anak na nagsisipagdaos ng kanilang kaarawan at ng kanilang mga anibersaryo, naway patuloy na lumawig ang kanilang mga buhay, Panginoon, na puno ng kalakasan, puno ng biyaya at pagpapala. Salamat po, Ama. Dinadakila, pinupuri ka namin, Ama, sa iyong kabutihan at sa iyong walang hanggang kapangyarihan na patuloy na ipinararanas mo sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain ninyo ang aming bansa, ang aming mga leader. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bawat sangay ng new era. Sa Diyos walang imposible. At maging yung gaganapin, Panginoon, na outdoor activities ng mga kabataan, Panginoon Diyos, dalangin ko po na maging matagumpay ito. Malayo sa kapahamakan ang bawat kabataan, Panginoon, mailayo namin sila sa mga masasamang impluensya ng mundong ito. Kaya naman, Panginoon, itinataas namin sa iyo yung gaganapin na outdoor activities ngayong linggong ito, Panginoon Diyos, para sa mga kabataan. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong walang sawang pagsubaybay at pag-iingat sa aming mga buhay. Itinitiwala namin sa iyo, Ama, maging ang mga negosyo, mga kabuhayan ng iyong mga anak, pagpalain niyo po ito at patuloy na palaguin at paunlarin. At ngayong umagang ito, inilalagay namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming buhay sa buong maghapong ito
naway pagpalain ninyo ang buong araw na ito sa aming buhay, lahat ng aming mahihipo, lahat ng aming makakausap, naway maging pagpapala kami sa kanila at maging pagpapala sila sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa makapangyariang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory, glory to God. Amen. Sa problema'y napaharap, para bang wala itong katapusan. Hi, shoutout kay Sister Liobi at kay Brother Rudy Palomares. Good morning ng Sukat Paranaque. Kung inaasay, di natagpuan. Ako'y nagdusa, sa buhay. Alright, sama po ninyo sa inyo pong manalangin ng gagawin pong outdoor activities ng mga kabataan sa darating na Sabado yata ito. No, kung di ako nagkakamali, Sabado. Praise God. Hindi ko pa alam dahil ngayon ang final voting kung kailan gaganapin, kung Sabado ba o Lunes yung kanilang outdoor activities, yung kanilang pagtitipon para po sa ating mga kabataan na ngayon po ay nagiging aktibo na po sa ating pong church. Salamat sa Diyos sa mga magulang na ipinagkakatiwala yung kanilang mga anak sa ating pong iglesia. Praise God. At patuloy nawa na ang Diyos ay patuloy na pagpalain yung inyong mga anak na sila ay maging kumbaga ay maging instrumento ng ating Panginoon Diyos, maging kagamit-gamit para po sa ating church. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Sila ay magiging katuwang natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. So meron po kaming outdoor activities ng mga kabataan na gagawin po sa Sabado. Praise God. Apuan sa Dick Lloyd Nebres, Apuan, praise God. Ay, ng paanyaya ni Brother Bob sa mga manggagawa, kung gusto po ninyong sumama po, praise God, bukas po yan, Miyerkules, ganap na 1:00, magkikita kami ni Brother Bob sa Manila Memorial, dito sa Sukat Paranaque. So, nag-aanyaya si Brother Bob, baka gusto nyong makiramay kay Sister Rose, sa kanyang pagpanaw ng kanyang butihing ama, praise God. Bueno, nakapunta po tayo sa ating oras mga kapatid. Bukas makikita-kita tayong muli. Hallelujah sa ating pong pang-araw-araw na pagninilay-nilay ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa mga nakibahagi ng ating gawain. Shoutout po kay Ma'am Guadalupe Labis. Good morning, Ma'am. Praise the Lord. How are you, Ma'am? So sa panguna po na ating Panginoon sa Kristo sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kapwa kong lingkod Pastor Tony Rodeo, itong nyo nakapiling at nakasama Pastor Manny A. Dalena, sa inyo po ay laging nagsasabi na huwag tayong magatubiling, patuloy na lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awat abag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Bye-bye na po mga kapatid. Bye-bye!